Mga ka-rider, nahihirapan ba kayo sa pagliko ng inyong mga motorsiklo? Ituturo sa atin ng ating piling panauhin ang basic cornering techniques dito sa Riders Tips. Isang magandang hapon mga kasambahay. Ako po si Titan Hawk at andito po tayo sa Rider Tips. Ngayong araw po ito, kasama po natin si Sir Mel Aquino upang ipakita sa inyo ang mga iba't ibang klaseng leaning and cornering posture na pwede po natin magamit sa pang-araw-araw natin pagmumotorsiklo. Sir Mel, bakit ba natin kailangan na malaman yung tamang pag-lean and pag-cornering sa pang-araw-araw natin pagmumotor? Alam mo, parin Titan, ganun talaga kailangan natin na sanayin yung ating sarili dahil sa mga sitwasyon sa kalsada na mayroong mga madudulas sa parte, mayroong mga malalalim na liko. So mas maganda yung kontrolado mo yung motorsiklo habang ginagamit mo ito. So ito yung parang paano natin ibabalanse yung mga motor natin kapag mayroong mga tight corners o yung pagliliko ka lang sa simpleng kanto or kunyari biglang may napahinto, paano mo ililiko o imamaniobra yung motor natin para hindi tamaan. Tama yan, Titan. Kaya nga tayo ay magdi-discuss ngayon ng 3 types of leaning posture. Meron tayong lean with, meron tayong lean out, at saka meron tayong lean in. So itong tatlong ito ay meron magkakaibang karakteristik kung saan ipapakita namin sa inyo ng aktual. Uunahin natin ang lean width. Ito yung kadalasan ginagamit ng mga riders. Okay, so lean width, paano ba to? Ang lean width po ay pagka halimbawa nakasides na ng motor, kung ano yung angulo ng iyong motorsiklo, yun din ang angulo ng iyong katawan. Para mas komportable ka sa controls, sa preno, sa cambio, preno sa harapan, at saka yung sa clutch. So ipapakita po natin yung lean width. Ang tawag po doon ay you're leaning with the motorcycle. Tingnan po natin. So ganun pala siya, Sir Mel, no? So kailangan pagliliko mo yung katawan mo, medyo pantay yung katawan mo doon sa motor. Tama. Kaya nga tayo, tinawag natin siyang lean width kasi you're leaning with the motorcycle at tamang-tama yung center of gravity mo ron sa motorsiklo. Okay. Kaya kontrolado mo siya. Kasi ang motorsiklo po, mga kaibigan, is meron tayong tinatawag na tatlong pwersa, meron tayong centrifugal force, meron tayong gravity, at meron tayong tinatawag na compound. Yung compound, yun yung kumakapit na downside rubber ng inyong gulong. Yung centrifugal force is yung pwersang ibinabato ka palabas at yung gravity naman is yung pwersang binabata ka naman pababa. So, importante rin na meron kang tinatawag na throttle control or yung tamang paggamit ng silinyador. So, pag halimbawa habang lumiliko ka ng gano'n at pinatay mo yon, makukuha ka naman ni gravity. Pwede kang bumuhal. At pag sumobra naman ang bigay mo ng throttle, masyado namang greater yung centrifugal force mo kung saan kadalasan ang mga rider umo-overshot. Yung pala yun. Kaya maraming na-overshoot sa akala nila, kaya na nila, tapos bigla mapapapreno. So, Tama. Yun. Simple lang na pala. Simple lang na. So ngayon ipapakita naman natin yung pangalawa na leaning posture ng motorsiklo. Ang tawag po natin dito is lean out. For example, ang motorsiklo ay naka-lean ng ganitong side, ang katawan naman ng rider ay diretso or nakalayo ng konti dun sa motorsiklo. Ito ay maganda para sa mga tight corners at saka yung mga slow turning. So mapapansin nyo kung gaano kababa ang magagawa natin pag gumamit tayo ng lean out. So ganun pala, Sir Mel, no? Kitang-kita natin na yung pag-lean out mo, halos kadikit mo na yung lupa sa pagmamaneho. Totoo yan. Kasi po, yung lean out is like you're pushing your bike hanggang dun sa loob ng corner. So mapapansin natin, kaya natin siya gawin dun sa mga slow pacing lang at saka very tight kaya niyang kunin. So yung papakita naman natin is yung lean in. Kung saan, kung masyadong high speed yung liko, masyado rin medyo madulas. At mapapansin natin, ba't mga MotoGP riders, katulad ng mga ibang rider dyan, na talagang halos nakababa na sila sa motor. So mapapansin mo, halos nandito na yung side ng kanilang katawan, unlike dun sa isang pinakita natin kanina. So ito, ipapakita po namin sa inyo yung lean in, kung saan mas magagamit ito sa mga slippery corners at saka sa mga high-speed cornering. Pero iwasan lang po natin gawin ito sa two-way road. Kasi pwede yung pagka nag-lean in ka,
medyo ang masasacrifice naman doon is yung ating visibility. Tingnan po natin. So Sir Mel, no, ganun pala siya, no? Pag sinabi mong lean in, talagang medyo ili-lean in mo pa loob yung katawan mo. Yeah, Oo. you're leaning inside your motorcycle. Tsaka kung mapapansin natin, bakit kailangan medyo nakatayo yung motor at yung katawan mo is nakalin? Kasi mas malaki yung contact patch mo sa gulong. Kaya nga okay siya sa mga slippery turn, mas makapal ang contact patch, mas maganda ang kapit. Kaya hindi naman po pwede yung lean out sa mga high speed dahil masyado ng tight yung liko mo, masyado ng lean over na yung bike mo, konti na lang ang kanyang contact patch. Maraming salamat Sir Mel sa hapong ito at naituro niyo po sa amin at ibang techniques sa how to lean in, lean out, and lean with. So mga kasambahay, marami pong salamat sa inyong oras at magkita-kita po tayo sa susunod na linggo.